Kili-kili reveal? Game si Christine dyan. Pero wala raw kasi talaga siyang choice dahil ang kanyang kamay hindi niya raw maibaba. Ang kanya kasing kili-kili, tinubuan ng pigsa na singlaki ng kamatis. Anyari? Nito lang Pebrero, sinubukan ni Christine ang do-it-yourself wax na nakita niya online. Tsaka niya ito ipinahid sa kanyang underarm. Sobrang effective po kasi nabubunot po, tsaka yung dulo po, di ba po may white yun, nakukuha po siya. Pero ang inakala ni Christine na glow up ng kanyang kilikili, naun siya Nawala man kasi ang buhok sa kilikili, napalitan naman ito ng isang butlig. Nag-wax po ako noon. After 1 hour po, nabasa ko po siya. After 2 days, yun po may tumubo na po siyang butlig. Tapos yun hanggang sa lumaki ng lumaki. Tapos wala po siyang mata. Hanggang ang nagsimula lang sa maliliit na butlig, lumobo na tila malaking kamatis. Nahirapan po ako sa pagtulog kasi lagi nakatihaya. And then, yung pagliligo ko po, tsaka pag nagpupups po ako, yung paghugas po. Dahil sa pigsa ko po, lagi ako nakataas yung kamay kasi nangangawit at nangangalay po siya. Mga kapuso, ingat po tayo sa pigsa. Naku, lalong-lalo na ho ngayong panahon ng tag-init. Alam nyo kasi, ang ating kapuso na si Christine recently nagkapigsa. Pero iba ang duda ni Christine sa dahilan kung bakit siya nagkapigsa. Alam nyo, sabi niya, duda niya raw nung kanyang pagkatapos mag-wax ng kanyang leki-leki o kanyang kilikili at binasa niya agad ang posibleng dahilan daw ng kanyang pagkakaroon nito. Ang tanong, posible nga bang yan ang dahilan ng pagkakaroon ni Christine ng pigsa? Teka ha, I see you're raising your hand there, Doc. Sige nga, Doc, totoo ba? Natanggal yung hair follicle and then open pore o open pores. Yung open pores na yun yung pwedeng daanan ng mga bakterya. So once nag-gain ng entry yung mga bakterya, ang sunod na doon ay infection. Lalo na kapag mahina yung immune system ng pasyente. Dahil na impeksyon, kailangan na raw itong isang guni sa eksperto. Kapag hindi siya pumutok ng kusa at fluctuant na yung bukol, yung pigsa, pwede nang gawin yung procedure na tinatawag nating incision and drainage. Yung bubutasin para lumabas yung nana. Nito lamang March 8, sumailalim si Christine sa operasyon para mawala ang kanyang pigsa. Nung hiniwa po, wala po ako naramdaman. And then yung pinapalabas na po yung mga nana, yun po sobrang sakit. Sumisigaw na nga po ako and then muntik na po ako mahimatay nga sa sobrang sakit. At matapos ang kalahating oras, sa wakas, carry na raw niyang maibaba ang kamay. Magaan na po yung pakiramdam ko pero may masakit pa po siya, makirot po kasi ramdam ko po yung hiwa. Nito lamang March 8, sumailalim si Christine sa operasyon para mawala ang kanyang pigsa. Nung hiniwa po, wala po ako naramdaman and then yung pinapalabas na po yung mga nana, yun po sobrang sakit, sumisigaw na nga po ako and then muntik na po ako mahimatay nga sa sobrang sakit. At matapos ang kalahating oras, sa wakas, carry na raw niyang maibaba ang kamay. Magaan na po yung pakiramdam ko pero may masakit pa po siya, makirot po kasi ramdam ko po yung hiwa niya Pero hindi pa pala rito natatapos ang kalbaryo ni Christine. Bukod kasi sa patuloy na pag-inom ng mga gamot, mahalaga rin daw na linisin niya ang sugat araw-araw. Kung pipis and gentle squeezing lang para matulungan yung pag-drain ng mga remaining pus doon sa sugat. At isang linggo matapos ang operasyon ni Christine, update sa likiliki mo. Since lagi niyong hinahanap yung kilikili ko, so ipapakita ko na siya. tuluyan ang naghinom ang sugat niya sa kanyang kilikili. Ito na kilikili ko. Remove ko lang yung beautify. Ayan. Ayan. Diba super dark yung after my surgery ko? Ito na siya ngayon. Gumaling man, nag-iwan naman ng marka o peklat ang malakamatis na pigsa sa kanyang kilikili. Ito raw ang nagsisilbing paalala sa kanya na maging malinis sa sarili para makaiwas sa anumang impeksyon.
Ayon pa kay Doc Rolly, nangyayari talaga na nagkakapigsa ang tao. Simple lang ang sikreto para maiwasan ito, maging malinis sa katawan. Dapat maligo palagi, lalo na kapag kami ginawa kang activity, pinawisan kang maigi, rest lang ng konti, then shower para mabawasan yung bacteria sa skin mo na pwede mag-cause ng infection. Yung mga home remedies, kalimitang warm compress, yung pagdadampi ng maligamgam na bimpo, and then kung anong available na antiseptic makakatulong, yung pinaka-ideal sa lahat talaga ay consult a doctor. Gagawin ko po yung pag-wax pero hindi ko na po siya babasahin agad-agad. Taas kamay ang mga ayaw magkapigsa. Laging tandaan, para hindi magkapigsa, linis-linis ng katawan, hindi lang pag may time, pero all the time. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.